Yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. So ngayon mga ka-bird brain, tuturuan ko kayo kung paano pumunta ng Cavite. Although marami naman daanan, pero itong daan na ituturo ko sa inyo, dito ako madalas dumaan, mapatraffic man o hindi. Ipapaliwanag na natin kung bakit dito tayo dadaan. Usually, mga dumadaan dito, mga nandito sa Mandaluyong area, yung mga sa loob nitong Mandaluyong, tsaka San Juan. So ito yung isa sa magandang daanan. Kunyari kung sa Shaw Boulevard ka, pwede ka na mag-EDSA. Pero ako, nandito ako sa loob galing akong Martinez banda. So dito tayo papasok sa may papuntang Rockwell. Sa may Pantalion Bridge tayo dadaan. Lalabas tayo ng EDSA. Ayan, so pasok tayo dito. Ito yung mga isa kong dinadaanan. Mag-EDSA pa rin tayo pero bandang ano na to. Bandang Buendia malapit na. Yan, so diretsuhin nyo lang tong daan na to. So kung taga Mandaluyong naman kayo or San Juan, syempre alam nyo na tong lugar na to. Pero let's say galing ka ng Caloocan, yun nga pagkapunta mo ng may Silo Circle, pasok ka dito sa may yung may nakita kang signage yung Pamakati. Kasi may daan din Pamakati doon sa may kanto ng Mercury kanina. Yung patawid ng Makati Mandaluyong Bridge. Ito iba naman to, sa Rockwell naman to. So dito tayo dadaan. Dito tayo makasingit, hintayin natin to. Time check, mga alas 12 na. Medyo mainit na. May singitan natin ito sa kanan. Ayan. Tapos dire-diretso lang kayo, yung tinumbok ng kotse, doon tayo. Yan, labas natin dito yung sa tulay na mismo ng Pantalion. Yung kanto ng Aqua Residence. Ayan, main road lang lagi, main road lang. Ayan, so makikita nyo na yung tulay dyan sa may kanto. Ayan, tapos kakanan tayo dyan. Ayan, ito na yung tulay. Tapos diretso lang tayo sa tulay. Ayan, ito na yung kanto ng yung gate ng Aqua Residences. Yan, dire-diretso lang tayo sa tulay. So dito yung may sa papuntang Rockwell to, pa Rockwell na to. Ano siya nagsimula? Mga 12:20 tayo nagsimula, no? Sabi mo ng 12:15. Tignan natin ang oras tayo makakating ng Cavite. Kung di traffic, mga isang oras. Yan, i-mention ko na rin yung mga pwedeng yung daanan habang dumaandar tayo, yung mga pwedeng daanan. Actually, na-explore ko na lahat ng daanan na possible. Ito na yung parang kung saan ako komportable. Actually, may mga iba naman daanan na mas malapit pero hindi ka komportable. May ibang mas malayo pero doon ka komportable. Kaya choice nyo pa rin yan. Depende sa inyo saan nyo gusto dumaan. So ito na yung Rockwell Drive. Ayan, dire-diretso lang tayo. Ingat lang kayo dito, medyo matulis yung baka malito kayo dyan sa may lines, baka sumalpok kayo dyan pagka nagwawaswas kayo dito pag first time nyo dumaan. So EDSA na to mga ka-bird brain. O diretso lang. Alam nyo naman ang EDSA. So sa EDSA dito, sa part na to, pwede ka dyan sa kaliwa, pwede ka sa kanan, okay lang, kahit saan dyan. Depende sa trip mo. Bahala ka na sumilip kung saan maluwag dito. Angas ng tambucho ni Idol, makakaingit yung tunog. Dapat pala kumaliwa na ako dito para mas mabilis. Pwede ka kasi tumagos dyan Pero nandito na tayo, so no choice. Medyo matraffic lang dito. Dapat talaga dun tayo sa bandang kaliwa. Kasi maraming mga kumakaanan dito Ayaw mabante na itong 4 wheels sa kanan ko. Nabibitin tuloy ako. Yan, dire-diretso lang tayo, Ayala Tunnel tayo. Yan, pwede naman mag-bus lane, basta sa Ayala Tunnel okay lang. Kahit anong lane dito pwede. Yan, dire-diretso lang tayo hanggang Magallanes Flyover. Kaliwa na tayo dito para maka-overtake tayo. Ingat lang kayo dito kasi basag-basag yung kalsada dito, tsaka maraming ito yung bakal. Ano bang tawag dito? Kalimutan ko. Yung pantakip ng mga manhole. Ginagawa pa kasi ito Madalas to pagkagabi. Inaayos nila ito pagkagabi. Matraffic dito pagkagabi. Ayan, so diretso lang tayo dito. Dito tayo sa may flyover. May flyover dito. Stay lang kayo sa kaliwa. Pwede rin dito, 2 lanes naman yun Ayan nakikita ko na yung flyover. Ito yung nasa right side, yan na yung patagos ng PAEDSA Taft Avenue. Yung crossing ng LRT station EDSA. Papuntang MOA, yan, dire-diretso yung papuntang MOA. Actually may daan din doon sa MOA side. Papuntang Cavite, doon sa may ilalim, sa may PTEX banda. Dadaan ka ng PTEX, sa may coastal, sa likod. So itong daan na to, ito yung shortcut din, papuntang airport, papuntang Terminal 1, 2, 3. Yan, papuntang Andrews Avenue. Parang parang ang pangalan nitong flyover na to is Aurora rin yata. Aurora Flyover. Yan, sundin nyo lang to. Yan, ito na yung sampahan ng Skyway nga papuntang airport, patagos ng Cavitex. Pwede ka rin sumampa dito papuntang Cavitex. Pero karamihan to papuntang airport, Terminal 1, 2, 3. Yan, yan yung sampahan.
Papunta to ng ano, Andrews Avenue, then papuntang Airport Road. Dire-diretso lang tayo. Labas na. Ayaw mo lumabas. Pinapalabas na nga kita eh. So, pwesto ka sa kanan. Kasi kakanan tayo. May nanguhuli dito pag mali yung pwesto mo. Kusina lang tayo. Baka di tayo, baka sa mahirap na. Baka bigla tayo madulas dito. Pisat tayo dito pag nagkataon. Ayan, right lane must turn right. No right turn on red signal. Okay? So, malinaw. Pag nasa right lane ka, kailangan mo kumanan. Hindi sinabing pag nasa right lane ka, kumanan ka anytime. Ibig sabihin ng right lane must turn right. Pag nakapwesto ka sa kanan, obligado kang kumanan. Magkaiba yung sinabi na right turn anytime with care. Kumbaga ang point doon, pag nasa kanan ka, dapat pakanan ka, hindi ka kakaliwa. Uy, kakawa si kuya, tutulak. Aray ko. Kung motor lang yun, tutulak ko yun eh. So ito, Andrews Avenue. Yung nandun pala sa likod natin or yung nasa kaliwa kanina, papuntang ano yon, Nichols, papuntang Terminal 3, papuntang Soler. Ay, Soler tuloy, papuntang Resorts World. Ayan, nabubulo na ako. Ayan, Airport Road, dire-diretso. Then itong kaliwa pa domestic, which is domestic na to. Kaya domestic kasi dito yung mga domestic flights dati. Terminal 4. Ayan, tumbukin natin itong domestic road. Dire-diretso lang. Ayan o. Kaya di nyo napapansin, pagka may nasasakyan akong ino-overtakean, kahit naka-steady lang, bumubusina ako. Kasi kagaya nun, no, di ba? Bigla siyang pumipitik pa kaliwa. At least yung ino-overtakean mo, alerto man lang. Redundant yung ginagawa mo, pero at least aware na may motor sa kaliwa niya. Basta kahit saan ka umovertake, kaliwa kanan, magbusina ka. Kasi di ba maiwasan minsan may mga biglang liko. Sarap. Ayan, so dito yung mga airport, ayan. Cebu Pacific, andito yung mga yan. Ayan, Airlink, college to sa mga piloto. Ayan, domestic, Delta Gate. Tapos ito na yung park and fly. Let's say, punta ka na ng ibang bansa, nakakotse ka, galing kang probinsya, ayan, dyan, pwede kayo mag-park dyan sa park and fly. Pero alam ko may mga parking din sa mga sa terminal mismo. Pero mas okay dito. Yung iba dito sila nagpa-parking. Yan yung pakanan natin, yan yung papuntang papuntang Coastal, papuntang Pitex. At the same time, yung tumbok niyan, may crossing diyan, yun na yung Cavitex. Dito banda. Yan yun pag kumanang ka, papuntang Soler. Ano pa ba yung casino diyan? Kalimutan ko na. Then itong kaliwa, papuntang airport din. Terminal 1 and 2. Yung tambo nandun, doon. Yung susunod na kanto yan sa kanan. Yan yung tambo. Yung papuntang Donggalo na kalsada. So labas tayo sa harap. Kasya naman motor eh. Nandito lang tayo. Ayan na, go na. Let's go. So ito papuntang Terminal 1 and 2. Pag dinire-diretso mo. Pwede ka dyan pumasok. Pwede rin dito sa kabila. Sa may rampahan. So kakanan tayo dito. Puntang Sukat Road. Yan, pa Terminal 1 yan. Yan yung exit pag galing kang diba may sampaan ng Skyway kanina, yan yun. Papuntang Terminal 1. Dire-diretso nyo lang to hanggang crossing or kanto ng pamuntang multinational. Yan yung U-turn slot papuntang Terminal 1. Pabalik ka ulit dun sa may dire-diretso lang tayo. Diba? Kakabig sana pakaliwa si tropa. Kaya ingat lang kayo sa mga biglang kabig. Ayan, nasa na tayo? Ayan Barangay Santo Niño, Parañaque. Itong ituturo kong daan, hindi to sa pinaka the best sa lahat ng the best. Pwedeng pinaka the best sa iba, kagaya ko. Depende nga sa kung saan kayo komportable. Pero isa to sa mga daanan papuntang Cavite. Kanya-kanyang yan kasanayan na kalsada. Kagaya nito, pwede mo itong dire-diretsuhin hanggang dun sa may SM Sukat bago ka kumanan sa may C5 extension. Pero ako, dito na ako, kakaliwa na ako dito. Para nasa C5 extension na ako. Kakaliwa na ako dun sa may multi. Narito yung sinasabi ko. Parang dito na ako sa loob. Ayan. Pwede ka dumiretso dyan, dire-diretso ka dyan. Doon din naman lalabasan natin Pag dire-diretso mo yan, SM Sukat, kanang ka na. Dito naman, pag tumaliwa tayo dito, makikita natin yung C5 extension, doon tayo dadaan. Which is dadaanan din natin yung SM Sukat, magtatagpo lang tayo doon. Minsan kasi mga traffic dito, mas mabagal umusad. Kaya mas gusto ko dito sa C5 extension. Although matagal din yung stoplight dito sa may crossing dyan banda. Sa may papasok ng multinational village yan. Antayin lang natin yung stoplight. Yan na, mag-go na yan. Okay, let's go. So, dito kayo dumaan.
Pero kung first timer ka talaga, saka mo na-explore yung mga sinasabi kong daan kagaya nun, yung diretso, pwede rin dun. Kasi baka malito ka kasi hindi mo pa na-meet yung daan eh. At least ito, pag dinaanan ko itong tinuro ko sa'yo, makikita mo yung sinasabi ko. Sa bagay, kung marunong ka magtanong, magta, hindi ka maliligaw kahit saan ka magpunta. Yan, basag-basag lang yung kalsada dito. Ayan, kung makikita nyo, yung kung saan lumalanding yung mga aeroplano, saan lumilipad. Ayan, dyan, sa kaliwa natin. Ayan yung mga nilalandingan nila. O take off, tsaka ano. Ayan o. Buti medyo maluwag ngayon, may time na matraffic dito. Bago ko makarating ang stoplight, sobrang traffic. Stoplight or crossing, kakanan tayo dyan. CPF extension na yan eh. Yan, dire-diretso papuntang Multinational Village. Dito na kaya tayo. Kasya naman eh. So kanan tayo dito. C5 extension, yung pag tumaliwa ka doon sa kabila, yun yung papuntang pabalik. Pauwi sa may papuntang Magallanes, papuntang Service Road yun. Yung papuntang Nichols side. Mamaya doon tayo dadaan. So ito na yung C5 extension na sinasabi ko sa inyo. Dire-diretso lang to. Ginagawa nito, kakaliwa, kakanan pala siya dito, ang layo niya. Ayan, dire-diretso lang to. Di ba mas maluwag dito? Kasi pag doon tayo dumaan sa kanina, maluwag din naman doon kaso residential kasi yun eh. Oh, nakakatakot to, laki oh. Ang bilis itong truck na itong magpatakbo. Ayan o, di ba? Medyo maluwag. Luwag ng kalsada dito, di ba? Ayan, tapos makikita nyo na SM Sukat. Umatras si tropa. Nagkama din na napasukan. Awit sa'yo, idol. Yan, ito na yung SM City Sukat. Ingat tayo, may lubak dito eh. Ayan o. Ayan, lubak. Ayan. Yun yung sinasabi ko, pagka dun ka galing, dun sa kabila, dun yun, nakalsada. Tapos dito ka kakanan, dito labas mo sa may, ayan o, yung nilabasan ng nakamotor, dyan ka lalabas. Yan. So, same lang naman kayo ng pupuntahan, pero para sa akin mas okay dun, pag pumasok ka agad ng C5 extension. Ayan, ito nga pala yung last station ng LRT, line 1, ito. Ayan o, makita yung LRT. Yung station na yan, hanggang papuntang Cavite yan, next na yan. Pero as of now, dito pa lang. Mga ilang taon pa siguro. Ayan, so dire-diretso lang. Sarap dito, luwag, maluwag ngayon eh. Pero pagkagabi na to, yung mga rush hour, medyo matraffic din. Ayan, so pwede ka lumabas dyan sa may ilalim. Pwede rin dito sa bagong tulay. Ito, pwede ka dyan sa may kanan. Ang labas ng kanan na yan, sa may Quirino, kakaliwa ka. Ayan, may crossing kasi sa ilalim yan, dyan sa may baba. Yung pagpakanan, pabalik ng Tambo yun. Yung pagpakaliwa, ganun din papuntang Sapote naman. Which is itong dinadaanan ko, isang way din to papuntang Sapote rin. Doon din kayo magtatagpo ng Quirino na yan. Yan. Kumbaga itong nasa ilalim natin, yung pakanan pabalik ng Tambo, itong pakaliwa papuntang Sapote or papuntang Cavite yung pupuntahan natin. So same lang yan, ayun no, papuntang Cavite. So dito ko lang gusto dumaan ngayon para ma-explore nyo lang tong daan na to. Kasi may time na sobrang traffic dyan sa may hospital banda. At least dito, hindi siya shortcut pero mas masarap mag-drive. Tapos ito, diretso to ng Cavitex din, itong kalsadan to. Pwede ka pumasok dito, pabalik ng Manila. Yan, diretso nyo lang to. Ayan o, baka kabahan na kayo kasi yung pormahan pa-expressway na to. Baka isipin nyo, wrong turn na ako, expressway na to. Ayan o, kita nyo Cavitex na yan. Yan, so yung pakanan dyan, yan yung pa-expressway. Yan, pakanan dyan sa may tulay, may pasukan dyan. Dun sa may kanan dun, nandun yung pasukan. So dito tayo kaliwa. Yan, nasa kanan natin, Cavitex yan. Kung overtake kayo dito, ingat lang kayo kasi maliit yung kalsada eh. Maliit tapos may mga konting curve. Siyempre mga nakamotor din yung dumadaan dito, mabibilis din yung iba. So pwede kayong mabitin, pwede kayong magkasalpukan. Ingat lang sa pag-overtake dito. Eh kung kaya namang hindi mag-overtake, okay lang. Kung open na open, sige overtake lang. Basta siguradong safe. Kumbaga itong dinadaanan natin, puro ano to, yung alternative. Hindi ito yung main road. Kumbaga sa expressway, nasa MacArthur Highway tayo. Alternative. Ayan, kung tutusin, kung doon tayo dumaan sa main road, yung lalabasan natin, dapat nandun na tayo. Kaso nga lang, may time talaga doon, pagka sobrang traffic, mauuna pa rin dito. Tsaka nakakabisit, tigil ka ng tigil. Yan yun eh. Pag kumaliwa ka dyan, yan yung talagang main road. Itong pupuntahan natin kanan, shortcut pa rin. Alternative. Para hindi na tayo lumabas ng Sapote na tulay. Ang kanan tayo dito. Two-way to mga ka-bird brain ha. Nagkataon lang kasi walang dumadaan. Pero two-way to ha. Baka kainin nyo isang linya pagka dumadaan kayo dito.
pagka mayroon kayong kasalubong. Yan, lagi lang basa dito. Yan, dito rin yun eh, pag sa kaliwa, dyan tayo manggagaling kung sa main road tayo dumaan. Mag U-turn tayo dito. Kasi pag dinire-diretso mo to, papunta ulit expressway yan. Papuntang Cavitex ulit yan. Yan, kanan tayo dito. Tandaan nyo lang yung mga nililikuan kong kanto. Hindi naman kayo maliligaw dito eh. Yan, kanan tayo dito. So may, ano nga ba yung Leora ba yun? Yung parang townhouse ba yung nandito? Alea pala. Ayan, Alea Residences. Iba pala yung Leora. Doon yata sa Gentry o Imus. Tapos kanan kayo dito. Kasi sarado yung kalsadang yan. Kanan kayo dito. More on na dito. U-turn tayo. Ayan, huwag kayong diretso ulit. Mag-ring kayong kakanan kasi dyan tayo galing kanina. Yung nasa kanan na yan. So kaliwa tayo. Mag-U-turn kasi tayo eh. Pag diniretso mo yan, yan yung expressway. Okay yan. Tapos dire-diretso lang. Yan, papunta na to ng ano, St. Dominic. Yung crossing ng Molino Boulevard tsaka Aguinaldo Highway. Pero hindi tayo mag-Aguinaldo Highway. Yun yung normal na dinadaanan. Aguinaldo Highway kasi yun yung main road. Pero lalabas dito ng Emilio Aguinaldo Highway. Hindi lang ako dadaan doon ngayon kasi traffic dyan sa may papuntang SM Bacoor. Sobrang traffic dyan. Kaya hindi ako dadaan. Pero same lang, wag kayong malito. Kung gusto nyo dumaan ng Aguinaldo Highway, okay lang din. Kasi pag dinire-diretso mo yung Emilio Aguinaldo Highway, hanggang Tagaytay na yon. Bacoor, Imus, Dasmariñas, Silang, Tagaytay. Dire-diretso yun. Hanggang Tagaytay na yan. Pero for the sake na makaiwas ako sa traffic, didiretsuhin ko itong Molino Boulevard. Hindi ako lalabas na Aguinaldo Highway. Sira tayo. Baka matsyempuan tayo ng buhaya eh. Pag kayo pipesto sa kanan, kasi yung kanan na yan, pakanan kasi yan eh. Baka matsyempuan ka ng ano dyan. Baka mag-stepping the line ka lang, madali ka. So diretso lang tayo. Yung next na malaking crossing, yan na yon, yung crossing ng Molino Boulevard tsaka Aguinaldo Highway. Then yung pakaliwa, yan yung sinasabi ko kaninang Quirino Highway. Pag dinire-diretso mo yon, yung mula Tambo, dyan labas nun. Yung iniwasan natin daan kanina, ito yon. Kung nasa kaliwa, dyan yon. Yung iniwasan natin kaninang kalsada, dyan ang labas. Kaya pare-parehas din ang lalabasan mo. So ito na yung crossing, yung St. Dominic. Kaya St. Dominic kasi yung hospital, St. Dominic. Angas ng motor ni Idol. Ano to? Z1 ay Ninja 1000. Itong kanan, yan na yung Aguinaldo Highway. Papuntang SM Bacoor, Imus, dire-diretso na yan. Dasmariñas, Silang, Cavite. Ito, alternative way din to. Ito yung Molino Boulevard. Maluwag din dito kaya gusto ko dumaan dito. Papunta rin naman to ng ito Bacoor side, papunta rin ng mga Bacoor, Imus kasi malawak din ang Bacoor, Imus eh, Padasma. Kumbaga yung Aguinaldo Highway, ito yung alternative na kalsada niya. Molino Boulevard naman. Napakabihirang mag-traffic dito. Kasi sa Imus ngayon, sobrang traffic, basag-basag yung kalsada, ginagawa. Ayan, dire-diretso lang tayo. Pero nasa Cavite na tayo kasi Bacoor na to eh. Nyog, Barangay Nyog na yata to. Or ano na to, Molino 1. Kasi yung Nyog sa kanan eh. Ang luwag nitong kalsada to. Pag dinediretso nyo to hanggang dun sa may Dasma, ang luwag ng kalsada hanggang District Dasma. Sobrang luwag dito. Molino po yan, ang luwag ng kalsada dyan. Gantong-ganto rin. Sisikip lang to sa may bandang gitna. Sa may pagitan ng Molino 3, yan masikip. Pero pag Molino 4 na hanggang Dasma, maluwag na dyan. Malapit na tayo lumabas sa may pakanan. Yung lagi kong binabanggit na Inuman Avenue. Malapit na tayo sa Inuman Avenue. Yan yung may stoplight na yan, nakikita nyo yan. Sa may stoplight na yan, kakanan tayo dyan. Pwesto tayo sa kanan kasi pwede naman tayo kumanan anytime eh. So, right lane must turn right. So pero pag may nakalagay dyan, no right turn on red signal, bawal ka kumanan. Nagbaba yung jeep. Yan, so pwede naman kumanan dito. Okay, dire-diretso. Ito na yung Inuman Avenue or Nomo Avenue. Itong kalsada naman to, palabas naman ulit ng Aguinaldo Highway. Kumbaga, instead na mag-Aguinaldo Highway tayo kanina, nag-Molino Boulevard tayo. Then, eventually, babalik din tayo ng Aguinaldo Highway. Kumbaga, may iniwasan lang tayong part doon. So, sana malinaw sa inyo yun. Pwede mong sabihin na pahaba ng konti, pero kung pagdating sa bilis, mas mabilis dito kasi nga, sobrang traffic doon. Halos usad pagong. Lalo na lahat ng mga public utility vehicle doon dumadaan. Sobrang traffic doon, walang galawan. Lalo na pag umuulan. Nagpa-practice pala kaya mabagal yung usad. Dito maganda mag-practice kasi maluwag. Yan, malapit na tayo.
Minor lang tayo. Baha ng konti. Barado kasi yung ano dito, drainage. Yeah. Nasanay ako sa sniper ko ha. Nagtataas ako ng paa pag may tubig. Kahit di na pala ako magtaas ng paa. So ayan, nakikita nyo na, Aguinaldo Highway na yan. Yung sa kanan, syempre, yan yung tinuro ko kanina. Yung nasa kanan na side, yan yung tinuturo ko kaninang start ng Aguinaldo Highway na pag dinire-diretso mo, dyan ka lalabas. Galing ng ano yan, SM Bacoor. So ito, itutuloy na natin yung papuntang Imus, kaliwa. Actually, Imus na to. Kasi yun yung boundary, Imus na to. Ayan, kung makikita nyo, di ba, traffic ka agad. Kasi nga ginagawa mga kalsada dito, kahit motor, walang galawan. Ganon din sa kabila, sa likod natin. At least nakaiwas tayo ng bahagya. Nung nagbagyo kasi nitong nakaraan, yung nagbaha-baha, basag-basag kalsada dito. Ayan, di ba? Usad pagong. So, time check, mag-1 oras na. Ayan, nasa Cavite na tayo. So, depende na lang saan ka pupunta. Bacoor, Imus, Dasma. Dito tayo, di ba? Kaya nga ADV to, pang-adventure to. Pang-off-road. Pang-putikan. Tatawagin bang ADV yan kung bawal idaan dito? Kaya nga adventure Ayun adventure. Alam mo naman sa Pinas, puro adventure. Lalo na siguro sa Bulacan ngayon. Kawawa yung mga taga doon. Yan, syempre ingat lang kayo kasi madulas ang kalsada pag ganito. Malalim ba to? Yan, pero anyway mga ka-bird brain, pag nandito na kayo sa Aguinaldo Highway, wala na, hindi na kayo malilito. Dire-diretso na to hanggang Tagaytay. Dulo nito Tagaytay na. Kaya hindi ka na maliligaw. Tingin ko okay na tong video na to. At least nakatungtong kayo ng Cavite. Nasa main road naman na tayo Kasi naisip ko kung dadaan ako sa loob, sa may alternative na route dito sa may bandang kanan. May daan pa kasi dyan sa may looban na paliko banda. Ayun, ang traffic na kasi nito wala naman kayo makikita na dito. So explain ko na lang sa inyo. Ayan, so recap tayo mga ka-bird brain. Itong side na to, nasa Aguinaldo Highway tayo. And yung likod natin, yun yung kaninang pinanggalingan natin, yung SM Bacoor, kaya hindi natin nadaanan. Pero basically pagka dadaan ka talaga ng SM Bacoor pag pupunta ka ng Cavite. Kasi yan yun, nasa main road yun. Since shortcut na tayo, hindi natin nadaanan. Then yung kanina hindi na natin Molino Boulevard, pwede rin naman tayo dumaan doon. Kaso pagka pahaba ng pahaba yung natahak mo sa Molino Boulevard, palayo ng palayo sa pupuntahan ko. Kumbaga pakanan yung kalsada. Pwede pala lumabas doon. Ayun, let's go. Labas tayo sa kaliwa. Kasi pa-priority nila to Kaya ang traffic dito nung nakaraan mga ka-bird brain. Kumbaga sila ibigayan. Kumbaga yung mga papunta muna, then mamaya yung mga palabas naman. Pag ganyan nagbibigay sila ng daan sa kaliwa, unahin nyo dumaan sa kaliwa kasi nga priority ito Kumbaga nag-counterflow kayo So in short, ipapaubos kayo dito pag nandito ka na. Unlike dyan sa kanan, pwede mag-stop dyan Ayun, ang haba nito hanggang doon to sa may At least mahaba rin yung naiwasan natin. Ayun, kaya kawawa yung mga nagbabiyahe din galing Imus. So ako mamaya doon ako dadaan sa may Molino Boulevard. Ayun, nakikita nyo naman siguro yung mga kalsada basag-basag kasi inaayos. Ayun, grabe yung mga basag, mga asfalto. Siguro mga 1 buwan pa to. Itong buong September, ganito dito. Grabe yung traffic na mga ka-bird brain. Kita nyo naman. So ito na yung Robinson Imus. So tapusin na natin to dito mga ka-bird brain. Total, alam nyo naman na kung paano pumunta ng Cavite. Kita-kitsa lang tayo sa mga next episode natin. At lagi yung tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang dahil ikaw isang bird brain.